everyone. I'm sharing with you yung QuickBooks desktop na gamit ko. This is for mga small businessmen or women na slowly gusto nyo mag-start ng inyong business. Yes, may business idea kayo, pero you have very little knowledge paano ba mag-record ng transactions, and syempre gusto nyo rin magtipid kasi you don't want to hire a bookkeeper, but there are a lot of reportorial requirements. So, we start first with paano ba natin, I'm gonna share with you how I keep my transactions. Pwede naman to sa Excel, yes. Pero, coming from, I used it before, I find this using QuickBooks Desktop easier for me. Easier to record the transactions. Automatic makakapag-create na to ng financial statements. Kahit chinuse mo yung option na manual bookkeeping, this QuickBooks has the power na you can extract report and then i-copy nyo lang yung na-extract nyo report. I-copyhin nyo yun doon sa libro nyo, yung cash reports, cash disbursements, journal, tsaka ledger. So, ganun siya. It does not mean na since gumagamit kayo ng QuickBooks, baka sabihin nyo, gawin nyo na siyang loose leaf or yung isa, yung tinatawag na computerized. Kasi, pag ganun ang pinili natin, meron yung yearly requirements. Unlike, pag manual bookkeeping or we're keeping manual books, we just have to copy it here. Baka maisip nyo, ang gastos naman, simple na nga yung business ko, tapos meron pa akong ikikip na ganyan. As a business owner, you have the responsibilities sa sarili nyo na dapat alam nyo rin how to maintain your books. Kasi at the end of the day, pag nag-audit ang BIR niyan, hindi naman hahabulin si bookkeeper eh. Ang hahabulin yung owner, yung kayo, kasi yung nakapangalan dyan. And as we all know, hindi to nananakot, may mga penalty si BIR na halimbawa, pag walang complete set of book of records, malaki yung penalty. Pag hindi ka pa nakapag-submit sa mga requirements mo, tax compliances, mga tax forms na nakasulat dyan sa COR mo, Certificate of Registration, pag hindi ka nag-file, mayroon pang 1,000 compromise penalty. There are a lot of penalties. Hindi po ako nananakot, but there are really a lot of penalties. I'm just going to share with you, very simple. This is a very simple way of recording transactions. Even if wala ka masyadong background sa accounting, pero masundan mo lang how I do it, tapos ulit-ulitin mo lang tong video na to, then you would like to think of investing in this software, and you can save it sa laptop mo, and you have the data in your laptop. So, ganun. So, later na tayo sa mga technicalities na yan. I just would like to share with you na may sample company ako. I put it here. Sample company, non-VAT, and sale of goods. Diba? Assuming ganyan mo na yung business mo, I will try my best to share additional videos, pero we'll do this by topic. Today, what I'm going to share with you is, assuming you purchase a simple QuickBooks Desktop, and you're a business na non-VAT, nakasulat sa core mo, non-VAT ka, and you are selling goods. For example, you're into online, diba? You're selling goods online. Requirement pa rin yung mag-maintain ka ng libro. And this is the best way for you how you could record your transactions. So, ang umpisahan natin to yung first step. Syempre, you have your registration. Nauna yun eh. Nag-register ka sa DTI. Then you go to BIR. Nagbayad ka ng registration fee mo, 500. Nagbayad ka ng, nagpa-print ka ng mga resibo. At the minimum, 1.5 yung resibo for 10 booklets. Tapos, you buy books pa, yung manual books. Assuming, syempre, simple lang to. You buy
4 books kasi kung non-VAT ka, you are required to keep 4 books. You have the cash receipts, cash disbursements, journal, tsaka ledger. Here, pakikita ko yun sa inyo. So, assuming meron na kayo niyan, nag-start yung operations nyo, you don't know where to start, how to record your transactions, here, i-share ko lang sa inyo kung paano ko siya gagawin. Assuming meron na kayong ganito, QuickBooks already may default na siya, chart of accounts. Importante yung chart of accounts. Ayan, meron siyang chart of accounts. Kasi very basic ang pinili ko eh. So here, naka-chronological pa yung account name. Pero this can be arranged na later on according dun sa pagkasunod-sunod niya. Kasi wala pang laman, so wala pa talagang, zero pa yung amount. Kaya kahit i-run natin yung, halimbawa, yung balance sheet, wala pa tayong makikita kasi wala pang ang laman, ba? Diba? But later on, I'll show you how we do it. So, I'm just sharing to you default, kung hindi ka pa masyado maalam. Ano bang gagamitin kong chart of accounts? Yung chart of accounts, yan ang basis ng recording din. Ano yung gagamitin mo? Account title. So, ito yung mga yon. Basic na, andyan yung owner's equity, owner's drawing. Meron din dyan, so wala ritong cash. So, maglalagay tayo dito ng cash. Tapos, tingnan natin when it comes to revenue, yan, merchandise sales. Kasi, di ba sale of goods nga tayo. Sales discount, alright? So, dito, wala akong nakikitang cash. Fixed asset kagad. So, what we could do, syempre, lagay tayo ng cash dito, di ba? O, ganito paggawa niyan. Sa account, you click, okay, nandun tayo sa, di ba? Company, make chart of accounts, ito tayo. Sa account, click new. Sa other account types, punta kayo sa, dito pala tayo sa bank, cash, continue, mag-create tayo. Lagay natin dyan na cash on hand. Alright, tapos save and close. Set up online service at the same time. No muna yan. Okay, so ayan, may cash on hand na tayo. Alright, tapos ano pa ba yung dapat natin ilagay dito? Maglagay tayo dito ng, kasi remember, meron tayong mga binayaran, mga taxes and licenses. So maglagay tayo na nagbayad tayo yan sa BIR eh, diba? Yung DTI, ganun. So, mag-create ulit tayo dyan. It's an expense item. So, click expense. Dito, continue. Maglagay muna tayo rito ng taxes and licenses. I'll make this as basic as possible. Yung kuro ka para makuha nyo. Yan. So, may cash tayo. May taxes and licenses na tayo. I think we can start now. So, okay. So, ang storya niyan, nag-create kayo ng business nyo. Diba? Sa DTI, nilagay nyo dyan. Magkano yung in-infuse yung capital? Sabihin natin, ang in-infuse yung capital dyan is, you started with 50,000. So, paano ba gagawin yun? Ang entry dyan, gagawa ka ng entry dyan. Kahit kopyahin na lang itong entry na to. So, make journal entries. Started our business na January 1. O sabihin natin, we started ng January 1. Yan, start of the year. So, may entry number 1 tayo. So, we infuse capital. Nagtagay kayo ng capital sa business nyo. So, you put cash there. Tapos, syempre, bilang kayo yung may-ari, i-credit nyo yan as owner's equity. So, lagay natin dyan 50,000. Yan. Tapos, ilagay nyo dyan to record, capital, initial investment, capital infusion of owner. Yan. Yan. Kahit kopyahin nyo yan. Ibig sabihin ng cash on hand, debit, nadagdagan yung cash nyo. Ayan ang normal balance and owner's equity. Credit, hindi ibig sabihin bawas kasi minsan baka ganun yung notion. Owner's equity, normally ang normal balance yung credit. So, tama itong entry na to. And then, save and new kasi may isa pa tayo record. Sabi niya dito, you are about to post the retained earnings account. Okay, and
Okay? You're about to post to the retained earnings account, owner's equity. QuickBooks uses this account to track profits from earlier periods that have not yet been distributed. This is an automatically generated account. In most cases, you should post another equity account. To continue and post to the retained accounts, click OK, return the transactions, and select another account. Click cancel. Sige, try natin. Sabi niya kasi retained earnings account. So, iba yung thought process kasi na yun eh. But if we will add new, and we will put here, tingnan natin ha. Kasi wala na siyang owners, other, okay, equity. Tracks money invested in or money taken out because of the business by the owners or share payroll and reimbursement should not be included. Oo. Continue. Ilagay lang natin dito, owner's capital. Kasi, tingnan natin how it works ha. Okay. Ilagay natin owner's capital. And then, we save and close. Let's see how it looks like sa balance sheet natin. Okay. So, there, owner's capital. Okay. Ganun ang checking. See? Kita nyo siya. Kita nyo pumasok yung cash nyo dyan. Tapos, owner's capital. So, yan. Okay tayo dyan. Now, remember, meron kayo mga addition, nag-register kayo ng business nyo. Diba? Sa DTI, sa BIR. So, i-record din natin yon. But here, it has a way of mag-create tayo ng vendors account. Kasi diba nagbayad tayo. Okay? So, here, create natin si new vendor. Ilagay natin muna dito si DTI, ha? Ayan. Alright? Okay. Tapos, ilagay din natin dito si BIR. Kasi nagbayad kayo ng mga local taxes kay BIR, di ba? Okay. Ngayon, how are we going to post yung entry na yon? Ito. Sa vendor, enter bills. Yes. So, dito, kasi, remember, you could have enroll online para i-register niyo yung business niyo. So, ang basic amount nun, I may be wrong though, pero alam ko 500. Tapos, meron pang doc stamps yun. I think 90. So, ilagay na lang natin yung amount na yung 590. So, remember to put the reference number dito. Pag nag-generate kasi kayo ng DTA certificate, meron siyang numbers dito. Pero kung wala pa siya, pero nagpo-post na kayo, isulat nyo lang dito na TBD to be determined. Pero, mababalikan nyo po yan. Alright? So, dito, since this is DTI, ang entrada po dito is expense po ito. Ilagay natin to siya sa taxes and licenses. Tapos, ilagay nyo po dyan to record registration with DTI. Okay? So, as far as I could remember, I may be wrong, though, 590 po yan. Kasi, 500 yung basic, tapos 90 po yung doc stamps. Pero, pwede magbago, ha? So, baka, by the time you're listening to this video, iba yung amount. Pero, this is just a sample. Para, okay? Para makaproceed tayo. So, yan, nagbayad tayo sa DTI, sa new. Tapos, syempre, pagpunta man kayo ng BIR, meron din kayong mga binayaran, yung registration fee, ganyan. So, i-record nyo rin po yun. TBD, kung ano man binigay na OR number sa inyo ng BIR, to record, ito naman, to record registration fee. Kasi pa ni-register nyo yung business nyo at binigay kay COR, ang hihingi nila at minimum is 500 pesos eh. Regardless of kung kailan kayo nag-register. Kung nag-register po kayo nung September, 500 pa rin yun. Kung nag-register kayo kasi yung cover niya, September of this year, 2024 ang business nyo, 500 pa rin yun. January, 500 pa rin po, regardless of
date na when kayo nag-record. So, dito naman, lalagay nyo ulit yung taxes and licenses, the record registration fee, DROC. Pwede mo sabihin, startup business, year 2024, yan. Alright, save and next. Another thing, remember, bumili kayo ng mga kailangan yung re-require sa inyo na yung mga resibo. So, may authority to print yan, may fill upon kayo ng form yan. So, printing company. Hindi ko alam, depende kung ano po pangalan ng printing company niya, pero kailangan isulat niyo yan. Ito naman, to record invoices bought for the business. Ilagay nyo po siya sa, ito, meron po tayong supplies, office supplies. Under po siya sa office supplies. To be determined, lagay nyo na rin po kung ano yung, pag natanggap nyo yung resibo, lagay nyo siya dyan. As far as I know, yung sa amin 1.5, so baka sa inyo, kung ano man amount na charge sa inyo, pero at the minimum, ito po yung 10 booklets. Okay? So, yan. Save and new. Bumili kayo ng manual, assuming simplihan natin, bumili kayo ng manual na libro, yung ledger, yung journal, yung cash receipts, cash disbursement. So, baka bumili kayo kay National Bookstore. Ito po, merong resibo yan. Diba? Isusulat nyo yan. Susulat nyo rin po yung pangalan sa company. At tapos yung address. Yung National Bookstore, importante ito. Ito rin po, I suggest you write yung TIN na nandun sa resibo. So, kung nag-start man siya 00, isulat niyo po yan. Ganyan lang po ang format niyan. 4, 5, 6, tapos 9, 7, 8, 9. Sasabihin niyo po sa akin, hindi naman ganyan yung format sa Philippines eh. Yes, pero later you'll know bakit ko pinapasulat yun sa mga susunod kong discussion. Either you do it now or you do it later, but it's up to you. At least now, sinabi ko rin, kailangan nyo lang po isulat yan. Okay, bumili kayo ng to buy books for recording of transaction. Assuming ang ano yan is 1, 2, 3, whatever, 4, 5, 6, tapos assuming for simplification purposes, apat yun, 50 pesos isa, 200, diba? Assuming na lang po, hindi ko po alam ang presyo eh. Ito, ilagay nyo po siya sa supplies yan. So, office supplies. Okay? Save and close. Alright? So, nakikita nyo po, nga, sabihin nyo sa akin, ayan, normal ganyan lagi ang tingin eh. Miss, nabayaran naman namin yung cash. Oo. But this is very helpful para, kung hindi po kayo marunong mag-entry, doon natin idadaan lahat. May mga resibo po kayong natanggap. Dito po ang recording sa enter bills. Hindi, kasi normally, maraming hindi alam. Ano bang entrada, ano bang debit, anong credit? Inumpisahan ko lang po yung initial entry na yung nag-entry kayo ng cash, saka equity, yung journal entry po talaga yon. Pero pag may mga bills na, dito na po talaga siya nilalagay sa enter bills ng QB desktop. Alright? So, alam ko rin po na bayad na yan. So, gagawin niyo dito, pay bills. Okay? Ito po yung balance sheet, no? Pakita ko po yung profit and loss. Para makita nyo po kung saan po pumasok yung mga, ayan, nakita nyo po, ayan, yung office supplies, tapos yung taxes and licenses na spend po natin during the period when we're opening the business. So, here, actually, we pay it in cash naman eh. So, papakita ko. Ang kiklik nyo naman po ito, you go to vendor and you click pay bills. Ayan. So, since binayaran nyo naman po ito lahat, so, you click this, select all bills,
And then, pay selected bills. Kasi pagbayaran niyo po yan. Bayad naman yan eh. Pay selected bills. Wag na ito. Pero, hold on. Pay bills. Select all bills. Tapos pala dito. Sa method, ilagay lang natin dito yung check. Pero, na-mark niya na yun. Remember, ang initial investment niyo po kanina is 50,000. Sa 50,000, tapos ito po yung babayaran. Normally, pinapakita niya dyan na, okay, pag binayaran mo yan, 2,790, ang natitira mo na lang pera is 47,210. Yon. So, i-click niyo po yung pay selected bills. And then, done. So, makikita niyo po dito, pag tinignan niyo yung balance sheet niyo, okay, wala ka ng utang. So, di ba po, pag naka-QB desktop kayo, hindi niyo na rin po magiging concern yung paggawa ng financial statement kasi andyan na siya. Okay? Now, ang gagawin natin, syempre, hindi naman matatapos ang business. Assuming, okay, mag-start na kayo, bumili kayo ng item sa vendor nyo na gusto nyo itinda. Okay? Ngayon, pag bago nyo po malista yung bibili nyo sa vendor, dapat punta po kayo dito sa list. Okay? And then, punta sa list. Hold on. Item list. Ayan. Item list. And then, click item. Click new. Alright. Tapos, dapat dito merong inventory eh. So, hold on. Cancel. Dito, let's go to let me see preference, edit, preferences. Dito tayo sa items inventory, company preferences. Ayan, i-click po natin itong inventory and purchase orders are active. And then click OK. Okay, QuickBooks must close all its open windows to change this preference. Kasi we have to record yung, may inventory kasi tayo eh. So, alright. So, let's see. Item list. Kung makikita na natin yung word na ayan, very good. Meron ng inventory part. Kasi, remember, ang business natin is we have to sell goods. So, dapat makita natin tong inventory part. Okay? So, sa item A, ilagay natin dito, halimbawa, M2, pangalan ng item na ibibenta natin, item name or item number. Tapos yung unit of measure, we have to enable this one. Click ba single unit of measure per item. Next. We could use this per piece or each. Diba? Next. So, each. Ang unit of measure na gagamitin natin. Alright? So, yan. Tapos ito, when we fill this out, kasi we have to create a database na ano ba yung mga items na ibibenta natin. So, dapat talaga makomplete mo na dito sa list. Dapat may database. Hindi ka basta magpapasok lang ng vendor's invoice without indicating ano ba yung mga items na gusto mo ibenta. Yan. So, here, itong item na ibibenta nyo, sinasabi rito na anything na yung ibibenta nyo, it will go to an asset account, which is inventory asset. Alright? So, kung sa inventory asset siya, pag nabenta naman siya, mapupunta siya sa cost of goods sold. Yan yon. Tapos, pag naman nabenta siya, sa income account siya pupunta, pipili kayo dyan sa merchandise sales. Alright? So, I think we're able to identify basic para hindi po kayo malito. So, yan yon. And then, click OK. Yan. So, ayan yung M2. Yan yung code natin. Now, halimbawa, ito po yung ibibenta nyo sa store nyo online. So, syempre, bibili kayo from the supplier. So, you have to create also yung you can go directly to enter bills. Okay, pakita ko. Tapos sa vendor, syempre wala pang
kayong nailagay na data for vendor, i-click nyo add new. So, halimbawa, ang pangalan niya is M2 supplier. Kunwari lang po ito kung ano po talaga yung supplier, name ng supplier nyo. Yan. Tapos, sabihin natin na susuot nyo talaga yung importante sa invoice niya, meron po yung address. Halimbawa, 123 Aurelio Street, Mandaluyong City. Importante rin ilagay yung tax settings. May mga tax settings po yan. So, 00 dash, sample lang po ito 1894-615. Okay. Tapos, ayan, may reference number na. So, here, ilalagay mo halimbawa 15772. Tapos, sa items, hindi po sa expenses, kundi sa items kayo. So, ano yung item na binili nyo? M2 yun, di ba po? So, M2 siya. Tapos, ang nabili nyong per invoice niyan is you buy, sabihin na natin na you buy 50. Halimbawa, kasi per box yun Kunwari, ang per box po niyan is, let's say, sa calculator natin. Teka lang po Sa sample lang po tayo. So, ang isang box kasi niyan 12 pieces. So, sa 12 pieces, kung hold on, kung 252 kasi, hold on, 2520 divided by, ano ba, 100 boxes. So, 225. 100 boxes. 25, hold on, sorry. 252,000 divided by, okay. 100, 2520 divided by 12, 200 din ang cost niyan. So, say, bumili kayo ng 5 boxes, 5 times 12. 5 times 12 is 60 each, diba? And ang cost nun is 210. Okay? So, yes, do you want to update the item recorded with the new cost from 0 to walang cost, new cost, sabihin natin yes. Click OK. So, 210 yan. Alright? So, dito, to record purchase of inventory from, kunwari, M2 supplier. Kayo po kung nilagay nyo dyan sample. Bibigay lang po ako idea. Alright? So, yan yung deliver sa inyo. So, save and close natin. Alright? So, syempre, start of business, testing the waters po kayo. Yung 6 items na nabili nyo, 60 items, may bumili na. Okay? Punta kayo sa customer, enter sales receipt, kasi, diba, remember, meron po kayong mga OR dyan. Kung OR yan services, pero may sales invoice kayo, so, pwedeng isulat nyo yung pangalan dito, kunwari, lagay mo dyan, Mother A. Okay, halimbawa, ang iyong customer is, Nanay Mother A, lagay mo rin yung invoice, address of Mother A. Okay? So, ano binili niya? M2. Ilan ang binili niya? Siyempre, halimbawa, bumili siya ng 2. Tapos, nagbenta kayo. Remember, you come up with start ang business mo ng 1. Nagpag-deliver ka na rin ng 1. Let's see when is the delivery. Hold on. Kailan natin, makikita natin sa vendor center, sa M2. Anong date nito? Ayun, date niya is 1/1. Alright. Siyempre, nung time na rin nag-register ka, may delivery ka na kaagad, ganun ka-active. So, let's enter. May bumili na. Nung 3.
si Mother A bumili dalawang quantity. Remember yung cost niyan 210, pero you would like to sell it for 250. Okay? So, we put here 250. Yan. Alright? So, yan, may benta ka na ng 1.3. Sale number 1. Pwedeng itong sale number 1 na to, ito yung sales invoice number 1 mo. Okay? So, save and new. Meron pa ulit sale number, kay naman? Kay Mother B. Yan. Okay? So, yun pa rin ang binenta mo. Ito naman yung sales invoice number 2. M2, isa naman na benta mo. Magkano yun? 250. Save and new. Okay. Tapos, assuming hindi nagpakilala, pero lagyan natin ang pangalan yun. Mother C. O MC na lang para maikli. Pero normally, natanong yung pangalan, pero iba ay magbigay. Okay. Bumili siya. M2 ulit. Binili niya 5. Okay. 250. Sale number 3 yan. Okay. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy. Assuming, ano na lang, para makita niyo yung buong picture, end of the month na siya. End of the month na. So, sabihin niyo, magkano ba yung kinita ko? Assuming ganun. Punta ka sa reports, memorize reports, punta ka sa profit and loss. Yun. Ganito ang kagandahan dito sa QBD. Alam mo kagad kung kumita ka or hindi. So, ang analysis mo dyan, remember, ito yung nabenta mo. Pag dinouble-click mo yan, may 4 nga akong benta. 2,000. Alright? So, kaya lang, kung titignan ko rito, parang feeling mo, tapos yung cost of goods sold niya, remember, 210 yung cost niyan. So, gross profit, somehow, kumita ka sa binenta mo ng 320. Pero sa ilalim, kita mo net loss ka. Kasi, syempre, mayroon ka mga expenses during that period Yung bumili ka ng libro, ng mga sales invoice, nagbayad ka sa BIR, sa DTI. So, loss ka dyan. Pero dito, at least, when you use this QBD, kita mo kagad, hindi ka nahirap na parang those zero knowledge ka sa accounting, hindi mo alam anong entry mo. Ang ginawa lang natin entry kanina yung opening investment kasi wala dito. Yung talaga there are transactions na hindi pumapasok siya sa bill or sa invoice customers kasi siya these are the usual journal entries like yung mga investment, opening of capital infusion, yun. So, ayan, this is for profit and loss. Pag titignan mo naman ng balance sheet mo, doon ka ulit. Ayan, kita mo na siya. So, meron kang cash on hand, ayan, tapos may inventory asset ka. Okay, undeposited funds, ito yung 2,000. This is how we do it, no? For undeposited funds. Punta ka sa home. Ayan, tinuro ko na sa inyo. Record deposit. Ito yung mga syempre, pag binili yon, bayad na siya sa inyo, di ba? But there are instances na di siya bayad, inutang. So, paano yon? I will have a separate discussion on that. But we're just simplifying discussion ngayon. Select all, kasi pag normally yan, bayad kagad yan. Pero iba, kung kakilala niyo uutang, may way yan how to put it here, okay? So, okay, to dito. And then, yan daw amount na yan, i-add natin to sa cash on hand. Okay? So, save and close. Deposit to cash on hand. Okay. Save. Okay? So, here you'll see sa balance sheet nyo, ito, pumasok na siya sa cash on hand. Inventory asset mo, ganyan. Tapos, accounts payable mo. Ito kasi, ito yung binil sa'yo na hindi ka pa nagbabayad. So, assuming gusto mo bayaran yung kalahati lang dyan, you go to vendor, and then pay bills. Ito, click mo yan. Tapos, nag-usap kayo na pwede half lang muna bayaran ko dyan, or first 5,000, sure, sabi ng kasi nakikita niya, nag-start ka pa lang. So, pwedeng bayaran mo muna dyan yung 5,000. There, 5,000. And then, date,
tapos cash on hand. Pag binayaran mo, yung 5,000, ang cash mo na lang is 44,210. So, pay selected bill. Okay, click done. So, still have utang, pero nag-partial bayad ka na. Right? So, dito very, as you can see, very, very easy to for those na walang accounting background, pero at least coming from pag meron kayong vendor's invoice, ipasok nyo sa enter bills. Pag meron naman kayong mga customer, you have to create sales receipts pag matatanggap nyo yung cash, ganon. In another discussion, kung hindi cash, there's a way on how to also record it. So, I'm just showing to you yung end-to-end, from creation up to pagpuproduce ng report. There's also a way, yung sabi ko nga kanina, this QB Desktop has a way to generate reports na yung transactions mo, mag-isip ka pa, shucks, paano ko i-record siya sa general journal, sa general ledger, cash receipts, cash disbursement. I will discuss it in a separate video, but for the meantime, I'm just showing to you how useful QB Desktop is. So, if you're interested, just put your comments down below, so I could share with you how I was able to obtain this program at a very reasonable price. I don't sell it, pero at least I'm helping those business owners na they have a hard time finding a very good bookkeeper. Pero para kayo rin as owners, you would know how you record transactions na at the end of the day, even if iwanan kayo ng bookkeeper nyo, you know how to make your own financials. Okay? Kasi at the end of the day, pag na tax map kayo ni BIR, you know how to get the data. You know how to analyze the data. See, in just a click of a finger, I was able to show you how to record the transactions, right? So, in my next video, I'll show you yung mga how to extract reports and copy those information sa apat na books nyo para updated yung books of accounts nyo, and you can show it to kung meron mang magre-review ng mga libro nyo, at least yun ipapakita nyo yung manual. You have a way of using this tool to ease your life of yung mag-worry kayo na, paano ba ako mag-record doon? Paano ba mag-record yan? Because here, sa QuickBooks, kung ano nilagay mo information, yun din ang pwede mong makopya at ilagay dun sa libro. Alright? Thank you everyone, and see you in my next video.